Si Ramil ay isang may-ari ng isang sikat na 24/7 pares at maming chibugan sa tapat ng isang malaking universidad at bus terminal sa Maynila. Kilala ang paresan niya dahil sa bukod sa mura, napakalambot ng laman at nakakagising ang sabaw niya. Perpekto para sa estudyanteng nagpupuyat, mga tsuper ng jeep at mga call center agent na galing sa shift. Para sa mga customer, si Ramil ay isang mabait at simpleng tindero na laging nakasando. May tuwalya sa leeg at walang sawang naghahalo ng dambuhalang kawa ng sabaw. Pero walang nakakaalam, si Ramil ay may maitim na sikreto. Itong mga nakaraang buwan, napapansin niya ang ilang taga-barangay na may mga lasenggo at magnanakaw ng cellphone sa gabi na bigla na lang naglalaho kapag napapadpad sa tapat ng paresan pagkalipas ng alas 3 ng madaling araw. Isang gabi, bandang alas 5 ng umaga, habang nag-aayos si Ramil ng mga plastik na upuan. Isang kilalang holdapper at basagolero sa lugar ang nagngangalang Cardo ang pumasok sa tindahan. May hawak itong patalim, laseng at balak na kawan ng kahan ni Ramil. Hoy matanda, ilabas mo na lahat ng benta mo kung ayaw mong gawin kitang sahog sa pares mo. Ano, lisa mo? Sigaw ni Cardo habang tinututok ang kutsilyo sa mukha ng tendero. Pinaligiran din si Ramil ng dalawa pang kasamahan ni Cardo na lumabas mula sa madilim na eskinita. Imbis na matakot, dahan-dahang ibinaba ni Ramil ang hawak-hawak niyang sandok. Tinignan niya ang tatlong bastos na lalaki. Mga apo! Huling babala! Mahinahong sabi ni Tomas habang pinupunasan ang pawis sa leeg gamit ang tuwalya. Ang parisan ko ay para sa gustong kumain, hindi para sa mga gustong maging pagkain. Tumawa ng malakas si Cardo at sinugod si Ramil upang saksakin ito sa tiyan. Pero bago pa man tumama ang balisong, biglang namatay ang iisang bumbilya sa tapat ng tindahan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan at umuusok na kawa, narinig niya na Cardo ang isang malutong na tunog na pagkabali ng buto. Ang sando ni Ramil ay napunit nang biglang lumaki at kumapal ang kanyang mga balikat. Ang kanyang leeg ay humaba ng pabaliktad at ang kanyang matatandang kamay ay naging dalawang dambuhalang kalawit na may matatalas na kuko. Ang kanyang mga mata na dati ay may mga muta at pagod ay nagliwanag sa kulay ginto sa dilim. Si Ramil ay hindi isang mahinang matanda, siya ay isang mandurugo. Isang sinaunang aswang na matagal nang naninirahan sa Maynila na nagtayo ng paresan upang maging perpektong tabing sa kanyang pangangaso. Anak ng aswang! Nanginginig na sigaw ng kasamahan ni Cardo. Sinubukan nilang tumakbo, pero mas mabilis si Ramil. Ginamit ang kanyang dambuhalang lakas at hinatak ni Ramil ang isa sa mga kasamahan ni Cardo sa ulo at brutal nitong ibinalibag diretso sa loob ng kumukulong dambuhalang kawa ng sabaw ng pares. Isang matinding hiyaw ng sakit ang umalingaw bago ito tuluyang mawalan ng hininga. Ang ikalawang kasamahan ay sinubukan siyang tagain, pero gamit ang kanyang matatalas na kuko, isang mabilis na pasada lang ang ginawa ni Ramil. Brutal nitong pinunit ang dibdib ng lalaki, kinuha ang puso nito at isinawsaw sa mangkok ng sili at kalamansi bago kainin ang buhay sa harap ni Cardo. Naihi sa short si Cardo sa tindi ng kilabot. Napasandal siya sa gulong ng isang nakaparadang jeep. Umiiyak at nagmamakaawa. Maawa po kayo, Lolo. Huwag po. Hindi na po namin uulitin. Dahang-dahang lumapit ang dambuhalang anyo ni Ramil. Tumutulang maitim na laway sa semento. Si Ramil ay hindi pumapatay ng mga inosenteng tao para sa pagkain. Siya ang itinalagang tagapagbantay at batas ng gabing pangmasa. Ang kanyang paresan ay isang dambana ng hustisya sa kalye. Kinakatay niya ang mga kriminal, holdupper at rapist na nambibiktima ng mga kanyang mahihirap na commuters at mga estudyanteng walang kalaban-laban sa gabi. Ang lambot ng karne ng kanyang mga pares. Iyon ang mga laman ng mga masasamang elemento na naging sangkap upang mapanatiling ligtas ang kalsada. Cardo, marami ka ng ginambalang buhay na naglalakad sa kaling ito. Ano pa ba ang susunod mong gagawin? Ang boses ni Ramil na parang ugong ng paparating na bagyo. Ngayong gabi,
Ikaw naman ang magsisilbi sa kanila. Ikaw naman ang magiging pagkain nila. Bago pa man makasigaw si Cardo, sinakmal na siya ni Ramil sa leeg at brutal na binuhat pa itaas. Kinaumagahan, alas 6 ng umaga, maliwanag na ang araw. Ang tindahan ng Mang Tomas Paresan ay puno na ng mga customers. Maingay ang mga tsuper, masaya ang mga estudyanteng humihigop ng mainit na sabaw. Katulad ng nakagisnan, si Ramil, na nakasando ulit at may tuwalya sa leeg, ay nakangiting nag-aabot ng mangkok sa isang pagod na call center agent. O ito Epe, dagdag na sabaw! Masarap ang benta namin ngayon. Bago ang karne. Galing sa donasyon kagabi. Kindat ni Tomas habang patuloy na naghahalo sa dambuhalang kawa habang ang buong bayan ay walang kamalay-malay na ang kinakain nilang masarap na almusal ay ang mismong hustisyang nagpapatulog sa kanila tuwing gabi.